Sa videong ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano kumuha ng PSA Sinomar online. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam mo ba na pwede ka nang kumuha ng PSA Sinomar online? Handog ito ng Philippine Statistics Authority ang PSA Service para makakuha ng civil registry documents mula lang sa inyong mga bahay o kung saan pa mang lugar sa mundo. Sa tatlong simpleng steps na ito, mabilis at madali na ang pagkuha ng PSA Sinomar online. So una, mag-fill out lang ng application form. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out niyan. Then pangalawa, magbayad sa mga accredited payment channels and i-discuss din natin kung saan ka pwedeng makapagbayad niyan. At ikatlo, maghintay na i-deliver ito sa address na ibinigay ninyo. Yes po, tama ang narinig ninyo. I-deliver na ito sa mismong bahay ninyo. Kaya hindi na natin papatagalin pa, punta na tayo sa unang step, yung pag-fill out ng application form. So para makuha yung form guys at maka-fill out tayo, punta lang tayo dito sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang PSA Service. At dito hanapin at i-click lang natin itong PSA Service. Itong may www.psaservice.com.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, who are the authorized to get the civil registry documents. So basahin nyo na lang pong maigi yan at kung tapos na, i-click nyo na lang po dito sa baba yung got it. And then mapupunta na po tayo dito. If ever may makita kayong ganito guys, i-click nyo na lang po yung I accept cookies, itong may square. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So dito guys, pwede kayong pumili kung ano yung kukunin ninyo, kung birth certificate ba, marriage certificate, death certificate, or Sinomar. Pero ang gagawin natin ngayon ay ang pagkuha ng Sinomar. Kaya i-click natin itong Sinomar. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so i-click lang natin tong box katabi ng I agree to the terms and condition para ma-checkan. At kung okay na, i-click din natin tong box katabi ng I agree to the data privacy notice para ma-checkan. At kung okay na, i-click natin ang next. And then mapupunta tayo dito sa paglalagay ng request details. So dito kayo nang bahala pumili kung ilang copies yung gagawin ninyo or kukunin ninyo. Tapos dito maglagay na kayo dito sa baba ng certificate details. So maglagay kayo ng last name, first name at middle name ng kukuha ng Sinomar. Make sure po na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng place of birth. So kung sa Pilipinas kayo pinanganak, lagay nyo na lang Philippines. Kung sa ibang bansa, pumili kayo kung saang bansa pinanganak. Tapos dito tayo sa province. So ilagay nyo po yung province tapos maglagay kayo ng city or municipality dito. And then dito sa baba maglagay din kayo ng date of birth. So kayo nang bahalang maglagay ng date of birth basta naka-month, day at year yan. At dito sa baba, maglagay kayo ng kasarian ng kukuha ng Sinomar. Then, dito ilagay nyo po yung father's last name, father's first name, father's middle name. So, make sure guys, hindi magkakabaliktad. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's maiden last name, mother's maiden first name, at yung mother's maiden middle name. So, make sure guys, pangalan ng mama ng kukunan ng Sinomar nung dalaga pa yung ilalagay dito. So, and dapat hindi magkakabaliktad yung last name, first name at middle name ng pagkakalagay. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng select relationship to the owner. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung relasyon ninyo sa kukunan ng Sinomar. Kung sarili ninyo, i-click nyo itong self. Pero kung wala dito sa pagpipilian guys, pwede nyong i-click yung others. So kayo nang bahalang pumili dyan. At dito naman sa embassy or government agency details, so kayo nang bahala guys kung ipapadeliver nyo sa ibang bansa or dito lang sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa, i-click nyo ang yes. Pero pag dito lang, i-click nyo ang no. At pagkatapos dito naman tayo sa purpose of request. So i-click lang natin tong select purpose of request.
So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo. Pwedeng claim benefit, employment abroad, employment local, others, passport or travel, tapos school requirements. So kayo nang bahala kung ano yung purpose ninyo. At kung wala dito, i-click nyo na lang po ang others. So sa akin, for employment. At kung okay na at nakapili na kayo, i-click nyo na po ang next. At mapupunta na kayo dito sa pag-review ng details na nilagay ninyo kung tama ba lahat. So, check nyo ng maigi kung tama ba lahat yung nakalagay dyan. At kung okay na, i-click nyo po itong confirm dito sa baba. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng requesters details. So, kayo nang bahala maglagay ng pangalan ng nag-request. Kung kayo yung nag-request, ilagay nyo po yung pangalan ninyo dito. Yung last name, first name, at middle name ninyo. Make sure hindi magkakabaliktad guys. And dito pala sa middle initial lang yung ilalagay dito, hindi na middle name. Dito din kasi ako natagalan kasi akala ko middle name yung ilalagay. Middle initial lang pala. And dito naman sa baba maglagay kayo ng email address at yung mobile number ninyo. And make sure active yung email address na ilalagay ninyo at yung mobile number. Kasi baka mag-text or mag-email sila doon sa ilalagay ninyong email address and mobile number. At dito kayo nang bahalang pumili kung gusto nyo ipapadeliver mismo sa inyong mga bahay, click nyo tong delivery. Pero kung gusto nyo i-pick up lang sa mga LBC branches, pwede nyo i-click tong pick up at LBC branch. At kung gusto nyo ipa-deliver sa mismong bahay ninyo, so ilagay nyo po yung country, province, city and municipality, barangay. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po yung line of address. Kung may mga landmark, ganyan, kung ano yung address niyo, may mga barangay, lot, block number, ganyan, ilagay nyo po dito. At pagkatapos dito sa baba, maglagay kayo ng zip code or postal code. At kung okay na, i-click nyo na po itong next dito sa baba. Ito po. Pagkatapos mapupunta tayo dito sa pag-review. So makikita nyo yung requester's name, address, tapos yung telephone number and email address dito. So scroll down nyo na lang po lahat yan, basahin nyo po lahat. Pagkatapos, pag nakita nyo na itong confirm, i-click nyo na lang po. At mapupunta na po tayo sa step 3, yung summary. So i-review nyo po lahat ng mga details na nandito kung tama ba at nandito na rin po pala yung amount na mababayaran ninyo, 330 pesos po. So i-review nyo pong maigi, scroll down ninyo at kung okay naman lahat at agree kayo sa lahat ng mga nandyan, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos may makikita kayong quick survey. So checkan nyo na lang po kung saan ninyo nalaman ang survey list na website. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa acknowledgement. So dito makikita nyo na po yung reference number. So ito po yung reference number ninyo. Ito po yung gagamitin ninyo once magbabayad na kayo. So i-click at i-copy nyo na lang po itong reference number ninyo. By the way guys, kung ayaw nyo pang magbayad o the next day pa kayo gusto magbayad, pwede nyo pong isave muna tong reference number ninyo, screenshot nyo yan, at the next day pwede nyo yung bayaran. Pero kung gusto na ninyo kaagad na magbayad, so scroll down nyo na lang po yan at may makikita po kayong proceed to payment. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa payment, so scroll lang natin yan pa kanan. So may makikita tayo dito sa baba na Pay Now. So i-click lang natin itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong pangalan ninyo dyan, yung amount 330. Tapos kung gusto niyo i-proceed, i-click nyo po ang proceed. So dito pwede po kayo magbayad gamit ang yung debit or credit card. Pagkatapos pwede din yung mga e-wallets or digital wallets kagaya ng ShopeePay, QRPH, GCash at GrabPay. So kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo sa pagbabayad. Pero sa akin wala pa lang laman yung GCash ko ngayon kaya hindi muna ako magbabayad, the next day na lang. Basta itago nyo po yung reference number na nakuha ninyo yung pinakopy ko sa inyo kanina kasi pwede nyo pa yung bayaran kung wala pa kayong pera ngayon up to 60 days. Kasi 60 days mag-expire na po yung reference number na yon. Pagkatapos yung fill upan lahat at nakapagbayad na po kayo, mag-antay na lang po kayo ng delivery ng dokumento sa loob ng 4 hanggang 6 na araw kung nasa Metro Manila kayo.
at 6 na araw hanggang 8 araw kung nasa labas kayo ng Metro Manila. So wala na kayong ibang gagawin pagkatapos ninyong magbayad kundi mag-antay na lang na dumating sa inyo yung nirequest ninyo.